Ito mga minamahal, honest. Sinong gusto maiwan sa rapture? Taas ang kamay. Wala ah. Wala ah. Sinong gusto makasama sa rapture? Taas ang kamay. Yung iba hindi nagtaas. Yung iba hindi nagtaas kung sinong gusto maiwan, hindi nagtaas. Yung gusto makasama sa rapture, hindi rin nagtaas. Ibig sabihin, ayaw nila ma-rapture, ayaw din maiwan sa rapture. Ano yun? Wala kang ibang pagpipilian. Pag hindi ka nakasama sa rapture, maiwan ka. Ito, ang chance, maminamahal, pag naiwan ka sa rapture, sabi rito, kung magkagayoy, magsitakas kayo sa mga bundok. Pag naiwan ka sa rapture, dahil Sunday Christian ka, dahil Kristiyano kang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, nakakabili ka ng mamahaling cellphone, Biblia lang, hindi ka makabili. Hindi ka makadalo ng 3 times a week, pero sa klase, nakakadalo ka, nakaka-attend ka sa klase sa school. Kahit abuti ka pa ng madaling araw, mas aktibo ka sa eskwelahan kaysa sa paglilingkod sa Diyos. Sa paglilingkod sa Diyos, Sunday Christian ka lang. Pero sa school, minsan ka lang umabsent. Lagi kang present. Sabi po rito, kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok, magsitakas kayo sa mga bundok, ang mga nasa bubungan, huwag nang bumaba para maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. Pag ikaw ay nandun na sa labas, maminamal, huwag ka nang pumasok sa loob ng bahay para maglabas ng bagay. Nakalimutan mo cellphone mo, nakalimutan mo yung importanteng bagay sa loob ng bahay mo, huwag ka na raw bumalik kasi mahuhuli ka na. Uhulihin ka na ng mga nagtatatak ng 666. Ang mga nasa bukid ay huwag nang magbalik para kumuha ng balabal. Pag nandun ka na sa bukid, dumiretso ka na sa bundok, huwag ka nang kumuha ng taklob. Kasi isipin mo, napakainit sa bundok, wala akong saklob. Huwag ka na raw kumuha ng balabal. Huwag ka nang magbalik para kumuha ng balabal. Ngunit, sabi rito sa Aba na nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na yun. Ang kawawa dito yung mga nagdadalang tao. Kasi ang hirap nga naman tumakbo tapos ang masama pa dyan, kasi 7 years tribulation, ang kahirapan, doon ka manganganak panahon ng greatest tribulation. 9 months lang yung dinadala mo sa dyan, kaya maipapanganak mo yan during greatest tribulation. Iiyak ang anak mo, walang dede, walang gatas. Kaya yung mga magulang na sobrang pagmamahal sa kanilang mga anak, magpapatatak ng 666 para bigyan sila ng mga gatas. Isasakripisyo nila ang kaligtasan nila alang-alang sa kanilang mga anak. Kaya sabi rito sa Aba ng mga nagdadalang tao, kakayong mga dalaga, manatili na kayong dalaga. Sa manuntingin ng isang dalaga yan, tapos ka na, porket tapos ka na, sabi. Ang mga nagdalaga, huwag na kayong mag-meeting mag-asawa pa dahil pag kayo'y nagdadalang tao at nanganak ka during greatest tribulation, talagang isasakripisyo mo yung kaligtasan mo, makabili ka lang ng gatas. Sa Aba ng mga nagpapasuso at mga nagdadalang tao sa araw na yan. Ipanalangin nyo na huwag mangyari ang pagtakas nyo sa panahon ng tag-ginaw. Ibig sabihin, ipanalangin natin na ang greatest tribulation huwag mangyari sa panahon taglamig, yung malamig ang pananampalataya mo. Doon sa Amerika, kasi sinabing, ipanalangin nyo, huwag mangyari ang pagtakas nyo sa panahon ng tag-ginaw. Kasi sa Amerika, umuulan ng yelo. Hindi sila makalabas. Pag lumabas sila, maminamahal, pati yung mga sasakyan nila, hindi makabiyahe. Kaya ang pinakamagandang lugar, maminamahal, sa buong mundo ay ang Pilipinas. Dalawa lang ang season natin, tag-init at tag-ulan. Sa Amerika, 4 seasons sila. 4 ang season nila, tag-yelo, tag-ulan, tag-araw, tapos yung winter, yung springtime, yung taglagas. Tatlo yung 4 yung ano nila doon, panahon nila. Sa atin, 2 lang, tag-init at tag-ulan. Pag natapat ka doon, katulad yung isang kapatiran natin, gusto lang umuwi dito sa Pilipinas,
Talagang nanginginig na sila sa lamig. Talagang paglabas nila, maminamahal, talagang kailangan, bago ka makabili, baka punta sa groceries, papalayin mo yung daanan mo. Dadaanan mo, papalayin mo para makalabas ka. Tapos, habang nagmamaneho ka, titirik yung sasakyan mo dahil lumamig na, maminamahal, natakluban na ng yelo. Yun yung sinasabi ng Biblia. Ipanalangin nyo na huwag mangyari ang pagtakas nyo sa panahon ng tag-ginaw. Kasi panahon ng tag-ulan ng yelo, maminamahal, hindi ka makalabas ng bahay. Hindi ka makatakbo sa bundok. Kaya napakapalad na mga mananampalataya dito sa Pilipinas. Bakit? Dalawa lang ang season natin, tag-init at tag-ulan. Kahit umuulan, pwede tayong tumakas. Kahit tag-init, pwede tayong tumakas. Walang pwedeng maging sagabal sa atin. Amen. Sabi, magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy hindi na mangyayari buhat ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailan paman. Amen. Kaya ito, bakit inuulit-ulit ko sa inyo ito, maminamahal? Kasi minsan hindi natin maintindihan. Minsan nami-misinterpret tayo. Kayo meron mga ibang mga mananampalataya, pag nakakasulubong ko, nagagalit tuloy sa akin kasi ang preaching ko laging ganito eh. Ito, inaano natin to para lahat tayo makasama sa rapture. Amen? Hindi mo mimitiin, mga minamahal, na maiwan sa rapture. Kahit sa isip lang, mga minamahal, dahil pag ikaw ay naiwan sa rapture, ang pinakaligtas na lugar, sabi, tumakas ka sa mga bundok, sa mga gubat. Doon ka magtago sa mga kuweba. Sapagkat kapag ikaw ay nahuli ng mga nagtatatak ng 666, pahihirapan ka nila. Babalatan ka, sabi ni Revelation 20 verse 4. Babalatan ka, maminamahal, aalisin ang mga bahagi ng katawan mo, pahihirapan ka. At sabi, malibang magpatataka ng 666. Pag nagpatataka ng 666, wala ka ng kaligtasan. Isinanda mo na ang kaluluwa mo kay Satanas. You are property of Satan. Kaya, sa mga Sunday Christian lang, sa mga Sunday Christian lang, kung dumalo, iaking binibigay sa inyo, maminamahal, kahit anong mangyari, pag naiwan sa rapture, huwag kayong magpapatatak ng 666. Meron pang pag-asang maligtas after na magkaroon ng tinatawag na rapture. Kasi pagdating ng rapture, maminamahal, 7 years lang tayo sa langit. 7 years lang yung mga na-rapture. Lahat ng mga na-rapture, lahat ng sumunod sa kalooban ng Diyos, sila 7 years na sa langit, puputungan sila. Bibigyan sila ng crown, crown of life, crown of joy, incorruptible crown, crown of glory. Bibigyan ka ng crown. Pagkatapos ng crown, maminamahal, magkakaroon ng kasalan. Yun po ang mangyari 7 years. Habang ang mga taong pinahirapan dito 7 years, tayo nasa langit, pinararangalan ng Diyos. Una-una, bibigyan ka ng korona. Dahil sa pananatili mo sa paglilingkod sa Diyos, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng kahirapan, hindi ka nagpatinag, hindi ka ng lamig, bibigyan ka ng crown of life, crown of joy, incorruptible crown, crown of glory. Iba't ibang uri ng crown ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon ayon sa inyong pananampalataya at pagdilingkod na ginawa mo sa Diyos. Pagkatapos ng crown, ikakasal ka at pangatlong event na mangyayari sa langit, mayroon tinatawag na pigingan. Magkakainan tayo doon, maminamahal, yung tinatawag na long table. Ang magaganap doon, una-una, puputungan tayo, pangalawa, ikakasal tayo, pangatlo, tayo po ay kakain, sama-sama, kasama ng ating mahal na Panginoon. At yun yung kainan na wala kang makikitang nakahain na pagkain. Bakit? Kasi kung anong isipin mong kainin, doon lalabas. Pag naisip mo gusto ko ng fried chicken, biglang darating sa harap mo. Lahat ng sabihin mo, lalatag sa iyo ng mahal na Panginoon. Ganon ang mangyari doon sa long table na tinatawag na supper. Yung tayo'y kakain. 7 years yan, maminamahal.
At pagkatapos ng 7 years, bababa uli ang mahal na Panginoon kasama, maminamahal na mga banal at makikipagdigma tayo. Maminamahal katulad na nakalagay dito sa Revelation chapter 16, verse 12 up to 16, magkakaroon ng Battle of Armageddon. Kasama sa greatest tribulation yung Battle of Armageddon. Yung mga gera dyan, hindi yan ang totoong gera. Ang gera dito, maminamahal, Battle of Armageddon, after ng rapture, magkakaroon ng Battle of Armageddon. Dito sa, ituloy-uli natin, Revelation 16:12. Kindly, hanggang 16. Dito po sa Revelation chapter 16 verse 12 up to 16. At ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang daadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang 3 espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Sapagkat sila mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaroroonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw, mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. 16, at tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Amen. 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 Yan po yung Battle of Armageddon. Tatawid sa ilog Euphrates. Alam nyo, maminamahal, kung alam nyo yung ilog Euphrates, makita nyo natutuyo na po yan. Kasi yan, mahabang dagat yan, maminamahal. Ilog Euphrates. Yan ang napakahabang dagat. Matutuyo yan. Ngayon, natutuyo na po yan, maminamahal. Nawawala na ng tubig yan. Ang sabi diyan, lahat ng mga hari, lahat ng mga makapangyarihang hari sa lupa, sabi yan po, maminamahal, ay dadaan diyan sa ilog Euphrates para makipagdigma sa Israel. Yung Armageddon na yan po yung pinagdadausan lagi ng gera sa Israel, yung tinatawag na the Battle of Armageddon. Diyan sa Israel na yan, kung tawagin nila ay Megiddo, diyan madalas nagaganap yung mga digmaan nila Haring David at yung mga Palestine. Diyan sila madalas nagigera, yan po'y bundok. Diyan magaganap, maminamahal, yung tinatawag na the Battle of Armageddon. Sabi rito, lalabas ang mga masamang espiritu. Sabi, nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang 3 espiritong karumal-dumal gaya ng mga palaka. Sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsigawa ng tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong lupa upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat ng mga makapangyarihang bansa, mga minamahal, katulad po ng Iran, katulad po ng Russia, lahat ng mga communist country, katulad po ng North Korea, katulad ng China, sabi papasok po yung mga masamang espiritu rito na galing doon sa ilalim ng lupa ng tinatawag na ilog Euphrates. Sabi ang mga espiritu ng demonyo na papasok sila sa hari, sa 3 hari na yung mga hari na ito. Papasukan nila, maminamahal, ng masamang espiritu, yung mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya pala magkakaroon ng gera, yung mga hari, maminamahal, papasukan ng mga masamang espiritu galing sa ilog Euphrates. Pupuspusin nila ng demonyo para magkaroon ng gera at lulusubin nila ang Israel. At doon magaganap ang digmaan sa Battle of Armageddon, sabi yung Megiddo. Tinipon sila sa dako ng Hebro na tinatawag na Armageddon. Yan po magaganap ang the Battle of Armageddon. Amen! Pero pag ikaw ay naglingkod na sa mahal na Panginoon, hindi mo na maranasan yan. Nasa langit ka na. Mararanasan ng mga taong naiwan sa rapture yung gera na yan. At ang sabi pa, kung itutuloy po natin dito sa Revelation,
chapter 16, verse 18, magkakaroon po ng mga malalakas na kulog. Magkakaroon ng malalakas na lindol, sabi rito, at magkakaroon ng mga, sabi rito, lindol na dakila at kakilakilabot. Sabi rito, basahin po natin ang Revelation 16, 18 up to 21. Apokalipsis Kapitulo 16, talatang 18 hanggang 21. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig ng mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula ng pagkatao sa lupa. Isang lindol na lubang malakas, lubang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo. At ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho. At ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya ibigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kabagalitan. At tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi masusumpungan. Ang malaking graniso na kasilaki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na graniso sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Amen. 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 Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, magkakaroon po ng mga malalakas na lindol. Ang sabi, hindi na, sabi, magkakaroon ng malakas na lindol na lubang malakas at kakilakilabot at hindi pa nangyayari ito mula na nagkatao sa lupa. Malakas na lindol. Ano sabi, maging ang mga bundok, sabi rito, ang mga bundok ay hindi na masusumpungan, maging ang mga pulo. Ibig sabihin sa lakas ng lindol, wala nang bundok. Wala nang bundok. Sabi sa verse 20, Revelation 16:20, tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi na nasumpungan. Ibig sabihin yung mga bundok, naging patag. Naging patag na. Ang lalaki ng bundok. Pero dahil sa laki, sa lakas ng lindol, mga minamahal, bibiyak ang mga lupa. Lahat ng mga malalaking bundok hindi na raw makikita. Sabi ang bundok ay hindi na masusumpungan. Magiging patag, kakilakilabot, mga minamahal. Tapos meron pang babagsak na mga talento galing sa langit. Ito yung mga asteroid. Sabi, at malaking graniso na kasinlaki ng talento ang lumagpak sa mga tao buhat sa langit at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na graniso sapagkat ang salot na ito'y lubang malaki at kakilakilabot. Kaya nga, maminamahal, napakapalad natin sapagkat naglilingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Sabi ng 1 Thessalonians 5:9, hindi tayo itinilaga ng Diyos sa galit kundi sa kaligtasan. Amen? Dito sa mga uling talata, maminamahal, ito po ang dapat po natin pagandaan. Mateo. Basahin po natin ang Mateo 20, Lucas 17, uling talata. 17 verse 29 up to 37, paano tayo magiging handa sa pagparito ng mahal na Panginoon. Basahin natin Lucas 17:29 up to 37. Dito po sa Lucas, Kapitulo 17, talatang 29 hanggang 37. Lucas 17, 29. Dadapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy, at asupre at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay umahayag. Sa araw na iyon, ang mapapasabubungan at nasa bahay ng kanyang mga pag-aari ay huwag silang manaog upang kunin at ang mga nasa bukid ay gayon din, huwag siyang umuwi. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Dadapot ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay mag-iingatan yaon. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay dalawang lalaki ang sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 35, magkasamang gigiling, ang dalawang babae kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. 37. At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan Panginoon? At sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Amen. Amen! Everybody shall praise the Lord! Yung pong huling talatang binasa natin, yan po'y talinghaga.
Sabi rito, pagsagot nila ay sinabi, saan, Panginoon? Ibig sabihin, saan magaganap ang rapture? Hindi nila tinanong kung kailan. Ang tanong, saan, Panginoon? Sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, doon naman nagkakatipon ng uwak. Ibig sabihin, maminamahal, kung saan ang ating pagkakatipon, kung saan tayo nagkakatipon-tipon, doon babalik ang ating mahal na Panginoon, fellowship. As sinabi ng Hebrews 10:25 and 26, huwag kaliligtaan ng pagkakatipon, ganong nalalaman nyo na malapit na ang araw. Sapagkat kung inyong pababayaan ang ating pagkakatipon, mga minamahal, pwede tayong maiwan pag tayo po ay uma-absent sa banal na gawain. Sabi kung saan naroon ang bangkay, doon nagkakatipon ng uwak. Doon sa Israel, pag mayroong mga bangkay, doon ang daming mga uwak na nagkakatipon sama-sama, iba't ibang klase ng mga ibon. Nandun yung fellowship nila pag may pagkain, pag may bangkay nakakainin. Sa atin man sa spiritual, kung saan tayo nagkakasama-sama, kung saan tayo nagkakatipon, doon darating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng Biblia, minamahal, magsipilit kayong pumasok sa makipot at makipot na pintuan sapagkat maraming magpipilit hindi makakapasok. Pero tayo, nasa katotohanan na tayo, ang gawin lang natin, pilitin natin. Nakita niyo yung mga churches na may mga matutulis na ang turo nila si Kristo tao. Sila ang nagpupumilit. Kahit nakasarado na yung gate, nakasarado na yung pinto, talagang gusto pa rin makinig, tinatapat yung tenga sa pinto. Kasi gusto nilang makapakinig, pero hindi naniniwala kay Kristo. Hindi sila papasok sa langit dahil walang ibang pangalang ibinigay sa sulong na langit na sukat ay kaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Amen! Pero walang kaligtasan yun pero 4 times a week yata ang samba. Hindi pa rin papasok sa langit. Bakit? Tinakwil nila ang Diyos na tagapagligtas, ang mahal na Panginoon sa Kristo. Tayo, nasa ating mahal na Panginoon na tayo, nasa katotohanan na tayo, ang gagawin na lang natin, magpumilit tayong pumasok sa kaharian ng langit. Pilitin natin, kahit anong mangyari, dapat huwag tayong papigil para magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tumayo, maminamahal, at umawi tayo sa ating dakilang Diyos. Awitin natin ang awiting, Are You Ready Now? Kung meron tayong mga baguhan, may mga bisita, maminamahal, kindly palapitin natin sa unahan. Kung gusto mo makasama sa rapture, maminamahal, makasigurado ka sa rapture. Sabi ng James chapter 5 verse 20, ang nakapagdadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, nakapagtatakip ng karamihang kasalanan. Kung gusto mong maging karapat-dapat ka sa kaharian ng langit para hindi ka, mga minamahal, mahanapan ng mali, hindi ka makasumpong ang may kasalanan. Sabi, ang pagdadala ng kaluluwa ay nakapagtatakip ng karamihang kasalanan. Sabi ng James 5:20, pag lagi kang nagdadala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, nagiging karapat-dapat tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Walang aariing kasalanan sa atin. Tayo po'y umawit, maminamahal.